pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Gawa 8,
32 hanggang 35. Ang bahagi ng kasulatan na binabasa ng eunuko ay ito. Tulad ng tupa na dinala sa katayan at sa isang kordero na hindi umiimik sa harap ng kanyang manggugupit, gayon din hindi niya ibinubuka ang kanyang bibig. Sa kanyang pagpapakababa ay ipinagkait sa kanya ang katarungan. Sino ang makapaglalarawan sa kanyang lahi? Sapagkat inali sa lupa ang kanyang buhay. Sinabi ng eunuko kay Felipe, "Ipinapakiusap ko, tungkol kanino sinasabi ito ng propeta? Sa kanya bang sarili o sa iba?" Nagpasimulang magsalita si Felipe at simula sa kasulatang ito ay ipinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. Ang pananampalataya ng eunuko. Ang eunuko ay sumampalataya dahil ipinahayag sa kanya ni Felipe ang magandang balita ni Jesus gamit ang propesiya ni Isaias. Ang pananampalataya niya ay bunga ng pakikinig ng salita ni Kristo. Sumampalataya siya na si Jesucristo ang anak ng Diyos. At ito ay ipinahayag niya ng kanyang bibig, kaya't siya ay naligtas. Ang magandang balita ay isinulat upang tayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon tayo ng buhay sa kanyang pangalan. Awit 150. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos sa kanyang santuaryo, purihin siya sa kanyang makapangyarihang kalawakan. Purihin siya dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin siya ayon sa kanyang kadakilaang pambihira. Purihin siya sa tunog ng trumpeta, purihin siya sa salteryo at alpa. Purihin siya sa mga tamburin at sayaw. Purihin siya sa mga panugtog na may kuwerdas. Purihin siya ng mga matunog na pompyang. Purihin siya sa mga pompyang na maiingay. Lahat ng bagay na may hininga ay magpuri sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Magpuri ang lahat na may hininga. Ipinapahayag ng sangnilikha at ng banal na kasulatan ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya't lahat na may hininga ay inaanyayahan ng Diyos na purihin siya. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay ng Diyos sa atin. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay makasasamba tayo sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan dahil ito ang hinahanap niya sa atin. Mapuno kayo ng Espiritu. Kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual, na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon, laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, sa Diyos na ating Ama. Unang Juan 4:14 hanggang 16. At nakita namin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya'y sa Diyos. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Pinananahanan ng Diyos. Ang nagpahayag na si Jesus ay anak ng Diyos ay nagkaroon ng buhay sa pangalan niya. Ang buhay na ito ay ang buhay na nasa kay Jesus, ang buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya kay Jesus ay may buhay dahil siya ay pinananahanan ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Iniutos sa atin na tayo ay mag-ibigan sa isa't isa. Pag-iibigan ang paraan ng pananatili natin sa Diyos at ng Diyos sa atin. Juan 15:1-5. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Manatili kay Jesus. Hindi lamang tayo inanyayahan ng Panginoong Jesus na lumapit sa Kanya. Sinabi din niya na tayo ay manatili sa Kanya at sa gayon siya ay mananatili sa atin. Ang pananatili sa Kanya ay pamumuhay bilang Kanyang sanga dahil siya ang tunay na puno ng ubas. Paano tayo mananatili kay Jesus? Sinabi niya, siyang mayroon ang aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama, at siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y mamahalin ng aking Ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Manalangin. Kung tayo ay nananatili bilang sanga ng Panginoong Hesus na ating puno ng ubas, tayo ay nasa pangangalaga ng Ama. Tiniyak ng Panginoong Hesus na tayo ay mabumunga. Ang ating bunga ay ang bunga ng Espiritu Santo. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay nananatili tayo kay Jesus at ang kanyang salita ay nananatili sa atin. Mahihingi natin ang anumang ating nais at ito'y gagawin para sa atin dahil sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang Ama na tayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain.
Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay, kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.